lagot. Patong-patong na kaso ang isasampa ng PNP sa ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Matapos yung napakatensyon na tagpo nila noong isang buwan, nakalipas na isang buwan, noong hinuhuli ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy. At hindi lang yan, ang abogado, legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy ay sasampahan ng disbarment case ng PNP. Yon ang sagot ni Attorney Israelito Atorion, ang legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy, sa isang sampang pagdisbar sa kanya. Ngayon, hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na isa-ilalim daw si Pastor Apollo Kibuloy sa hospital arrest dahil may sakit. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron tayong katanungan dyan na pwede ninyong sasagutin yes or no lang. Pabor ba kayo sa hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na instead sa kulungan siya, rehas himas ang kalagayan, siya ay isa-ilalim sa hospital arrest? Pabor ba kayo niyan? Mag-comment kayo. Tatalakayan natin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito inyong lingkod Brad Windel Talibong makasama ninyo at happy 100 years of existence sa Columban Sisters dito sa Archdiocese of Osamis. Sila'y nakarating dito para sa misyon at nagtatag ng ICC, Immaculate Conception College, hanggang nagiging Immaculate Conception Lasal. Yon, mga 4th year siguro, 3rd year, 4th year, Immaculate Conception Lasal na yan. At ngayon, nagiging Lasal University. Noong 1924, dumating ang mga kamadrihan sa Missionary Sisters of St. Columban dito sa Archdiocese of Osamis, at ngayong araw na ito, ipinagdiwang ang ika-100 na taong existence nila sa misyon. Congratulations sa mga kamadrihan nating Kulumbano. At sa mga bago pa lang sa ating channel, inaniyahan natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. Huwag din kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome po. No? Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Okay? So, kayo, pabor ba kayo? Ay, i-comment ninyo, bakit di kayo pabor sa hiling ni Pastor Apollo Kibuloy? Ayon sa kanyang abogado, kawawa naman umano ang kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy dahil una, wala na siya makitang social media, bawal daw, cellphone. Walang social media sa kanyang kulungan. At ngayon, inihiling nila na kung maari, isa-ilalim daw si Pastor Apollo Kibuloy sa hospital arrest. Okay, kumusta? Sa lahat ng mga pumasok ngayon, lalo na sa comment section sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page. Okay. Si Erin, si James Sidmar, si Bicolana, si Erin, si Kent Ramadas, si Carlos Cabrera, A.G. Long, lumang taktik ang hospital arrest. Ay, para si Arroyo, ano?
Si Arroyo yung nagkorona ni Kibuloy. Salvador Evangelista. Magandang araw, Bro Windel. Erin, wala naman sakit si Kibuloy. Meron daw. Noong nagtatago si Kibuloy, malakas ang katawan. Ngayong nahuli, may sakit na. Si Carlos Cabrera. Bakit nila iharap sa Senado? But di naman lang interview, hindi na maraming kasabuat sa Senado. Si Marilo Navarro, I'm Catholic, I know the story of Kibuloy is inosente siya, huwag maghusga. Si Adarel Quanzon, si Glerio, George Cabrera, si Rogelio Salvador, Darrell Guanzon, si Ciencia Ragundo, Ros Oranio, si Manuebo de la Cruz, si Rodi Reglus, Maria Luz Candido sa Nadam, si Jimmy Makasabuang, si Brother Romel Palma. Hello, kapatid. Okay. May komento si Attorney Claire Castro kaugnay sa hinihiling na hospital arrest sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan natin. Gusto kong explain yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Yung kwento, yung balita ni Joyce. Mm-hmm. Okay? Ang sabi kanina, di ba, hindi umaten si Pastor Kibuloy. Yung arraignment, no? Arraignment, di umaten. So, yung arraignment, pre-trial na ba yun? Sa pre-trial. Pre-trial. Sa pre-trial, di umaten si Pastor Apollo Kibuloy. Okay naman yung abogado lang niya dahil marking of exhibit yon. Sa preliminary conference. Okay? Partner. Okay ba sounds ko? Okay pa Yeah, partner, okay lang. Okay. Yung pre-trial, kasi yung preliminary conference yan, hindi na kailangan na umaten yung accused. Ang pinaka-importanting atin yan is yung arraignment. Since na-arraign naman siya. Yung arraignment, tatanungin siya, guilty or not guilty? Normally, sa preliminary conference, tatanungin na naman dyan eh. Diba? Magkakaroon kayo. So ano sa palagay niyo, pag tatanungin na si Pastor Apollo Kibuloy sa judge sa arraignment, guilty or not guilty? Stipulation of facts, about the jurisdiction, normally, markings of evidence. Kaya nga sabi ni Attorney Torion, hindi pa tapos kasi mukhang maraming ebidensya. So markings lang yan. So there's no need na dumating siya. Okay? There's no need. Hindi siya importante dyan. Total represented siya ng counsel niya. Ngayong parte, ang tanong ko, di ba, gusto nila is maging urgent yung ma-resolve yung motion nila for hospital arrest ni Pastor Kibuloy. Di ba? Unang-una, sabi ko noon pa, nag-usap tayo dyan, dapat talaga neutral na doktor ang tumingin dyan. Huwag ang choice ni Pastor Kibuloy. Never private. Dapat yung neutral. Okay? Dahil kung magpipili lang siya ng kanyang doktor pribado, pwede yung kaibigan niyang doktor na maglabas ng resulta na kailangan talagang hospital arrest si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa umano'y karamdaman nito. Tapos, partner, para makita talaga kung ano lagay na kalusugan niya. Ang sa akin lang, bakit kayo ngayon nag-urgent na hospital arrest? Kung talaga may karamdaman yan, partner, hindi yan magtatago, nasa hospital yan. Bago siya hinanap. Remember? Ilang araw siyang hinanap, di siya mahanap-hanap. Di ba dapat nasa... naging invisible daw siya dahil, di ba sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na nasa labas na siya pero naawa siya sa kaniyang mga miyembro. Pumasok na lang umano si Pastor Apollo Kibuloy. Pumasok siya nagbalik at hindi siya nakita
Hindi siya nakita daw. Yung ilan, sabi niya, kwento yan ni Atty. Torion na, yung ilan nakakita daw. Pero yung mga pulis hindi siya nakita. Nagiging invisible siya. Tanong, magamit kaya ni Pastor Apollo Kibuloy yung sinabi niyang nagiging invisible siya? Okay. Tuloy natin. Siya kung talagang urgent yung kalagayan niya. The entrance of the underground bunker of the compound of embattled Pastor Apollo Kibuloy is likely to be found soon, according to the Philippine National Police. In a press conference, PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo says the authorities' ground-penetrating radar is detecting signs of life in an underground area spanning 20 to 30 meters from the ground. Dahil gumamit na nga po tayo noon ng groundbreaking penetrating radar po. Ito po yung ginagamit natin kapag may mga calamity po at naghahanap po tayo ng sign of life. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. Fajardo adds that the PNP has finished its search on some areas of the Kingdom of Jesus Christ compound. Gano'n na po ba kalawak? Tuloy-tuloy ito, sir? Hindi pa natin masabi kung ilang percentage, but definitely may mga tapos na po tayong tignan ng mga lugar at mga building at magpapatuloy po ito hanggang sa matapos natin ang bawat sulok nitong napakalawak na more or less 30 hectares na compound po. On August 24, around 2,000 members of the PNP raided the Kingdom of Jesus Christ compound in Buhangin District, Davao City. Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III previously disclosed that Kibuloy is believed to be hiding inside the Kingdom of Jesus Christ compound. Kibuloy and his 5 subordinates are facing child abuse cases before the Davao City Court. The religious leader also has standing arrest warrants for human trafficking issued by a Pasig City Court. Diba? Dapat, nahuli na yan sa ospital kasi mas mapakiramdam. Dapat ganun kasi yung ginawa. Yun ang reaksyon ni Atty. Claire Castro. Kung meron talagang masamang pakiramdam si Pastor Apollo Kibuloy, noon pa lang nasa hospital na siya. So, ibig sabihin, noong nagtatago siya, malakas ang katawan niya. Ngayong nasa kulungan na siya, nagkasakit na. Dapat na sa hospital na yan. Diba? Ang lakas ng loob niya magtago. Kasi malakas yung dibdib niya, malakas ang katawan niya para makapagtago siya. Ngayon, nahuli, urgent na yung hospital arrest. The Philippine National Police said the camp of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy filed a motion for hospital arrest in Davao City. According to PNP... So, hospital arrest, doon sa Davao siya, i-hospital arrest daw. Sa hospital ng Davao. Spokesperson Colonel Gene Fajardo, Kibuloy's lawyer filed a motion to be transferred to a hospital in Davao City before the Pasig Regional Trial Court, Branch 1. Doon siya sa Davao, isa ilalim ng hospital arrest. 5-9. Sa epicenter niya mismo. Fajardo said Kibuloy will remain in the PNP custodial facility pending his camp's motion. She added that Kibuloy will have to undergo a medical assessment to find out how complicated his medical condition is. Baka malay mo, dahil sa pagtatago partner, di ba? Na-suffocate. Humina yung kanyang, yung kanyang resistensya. Kaya nga lumabas, baka hindi na kaya eh. Di ba? Napaka-ironic. Sa akin napaka-ironic, partner. Ilang araw ka na nagtatago, wala kang iniindang sakit. Oo. Di ba? Kung may iniinda kang sakit at very urgent yan, dapat nasa hospital ka na, nasa emergency, nasa ICU ka na, whatever it is, di ba? Tapos, doon ka sana nahuli ng mga polis sa hospital para maging ma-justify yung sinasabi niya ngayong health condition ni Pastor Kibuloy. Oo. Afterthought na lang kasi siya, di ba? Pero sabi mo nga, partner, ang iyong sinasuggest dyan, dapat pribado. Dapat neutral na doktor, hindi pribado. Kung neutral, gobyerno. Taga-gobyerno na neutral. Oo, bakit? Sa gobyerno? Sa gobyerno, pwede pa rin ba mangyari yun? Ito nga sa akin, partner. Dapat, di ba?
ang hanapin mong doktor, yung tipong merong may integrity. Yung pinangangalagaan ng integridad. Oo. Parang si Ma'am Gloria Mercado. Oo. Oo. Tapos, talagang ibibigay yung resulta. At siguraduhin na yung resultang to, hindi ko masasabihin papalitan na. Kung alam mo, yung chain of custody ng mga results yan, dapat walang question. Pinalaga ni Senador Risa Ontiveros ang hirit na hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa senadora, seryosong mga krimen ang kinaharap ni Kibuloy kaya't hindi dapat ito mabigyan ng special treatment. Samantala, hindi pinayagan ng korte ang hirit ng kampo ni Kibuloy na ilipat ito sa kustodiya ng militar. Pero pinanatili ng korte sa PNP Custodial Center si Kibuloy habang nakabinbin pa ang kanyang mosyon para sa hospital arrest. Habang ang kanyang mga kapwa-akusado ay mapupunta naman sa Pasig City Jail. Una nang naghain ng not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking. In fact, dinadalaw po siya dyan ng kanyang personal physician po, maliban sa kanyang spiritual advisor po. Kapalitan, parang mga babies, nagkakapalitan sa hospital. Hindi po pwedeng suhulan. Yes, that's the point. Hindi pwede. Ano pa ako, partner? Ano pa yung word ko? Hindi pa harsh. Mas harsh ka. Kaya nga, diretsahan na natin. Gano'n naman na, diretsahan na natin, partner. Kasi yan ang iniiwasan naman natin eh. Kasi, yes, partner, uso yan na private, doktor, ang usapin, may sakit to. Naku! Nangyayari yan. Kaya, huwag na magpapayag yung di ba sinasabi nga natin nung nakarang araw, parang hindi patas eh. Pag may impluensya, may pera, pwede mag-hospital arrest o house arrest. Pag isang simpleng mahirap na Juan de la Cruz, nandoon. Hindi pa tapos ang kaso, patay na sa loob ng kulungan dahil siksikan. Di ba? Kahit may sakit, nandoon mo isinisiksik yung akusado. Sa loob ng sang masikip na selda. Dapat mo ito gawin, partner. Di ba, kung sama talaga ang pakiramdam, yung health condition ni pastor, dapat may medical history yan, di ba? Dapat may kopya sila ng medical history. So, pag nagkataon, partner, halimbawa lang, bigla na himatay. May kinuwento ko nga sa UE, ganyan yan, bigla sabi nung... Ay, nako. Di ba sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, nagiging invisible siya? Kung nagiging invisible siya, wala ba siyang kakayahang gamutin yung sakit niya? Di ba appointed son daw siya? Appointed son daw siya. Mapa-stop niya kahit yung linog. May vibrator pa siya sa earth. Okay, tuloy natin. Isang otoridad, may namatay ka. That's natin ka sa hospital. Huwag sa public hospital, sa private. Gano'n, di ba? Pag biglang hinimatay yan, dapat yung medical history nandiyan na yan. Sastalin talaga sa hindi doktor na pwedeng kausap nila. Pero partner, di ba? Sa sa kahit nandyan siya, nakapiit partner, kung may mga may mga maintenance, patuloy na pwede pa namang yun eh. Yun, binibigay naman sa kanya, di ba? Hindi naman pinagkakait yun eh. Hindi ako naniniwala na ma-experience ni Pastor, yung i-experience ng normal na detainee. Kaya nga. May paggalang pa rin sa kanya yung mga nandiyan sa DJMP. Totoo yan. Ibig yan galing ni Pastor. Baka natatakot na si Pastor Apollo Kibuloy na magkita sila. Naalala nyo ba yung pastor ng Seventh-day Adventist? Si Joel Apolinario ba yun? Seventh-day Adventist daw yon na pastor. No? Faction, sabi pa ng mga Seventh-day Adventist. Di po ba? Siya ang pasimuno sa kapa. Naalala nyo ba yung kapa na sinasabing scam? Na galit si Pastor Apollo Kibuloy dahil apektado na siguro yung solicitation niya sa miyembro ng KAPA. Nagsimula yan sa
Grabe sa General Santos yan, no? Umabot pa dito sa Osamis. So, nahuli si Pastor Apolinario, Joel Apolinario. No? Meron ding mga armado yung si Pastor Joel Apolinario, nasa kulungan na. Ngayon, baka magkakita ito sila si Pastor Apollo Kibuloy at Pastor Joel Apolinario. Nako, kaya hiniling niya na kung maaari ipa-hospital arrest si Pastor Apollo Kibuloy. Ano sa palagay ninyo? Sangayon ba kayo? Ngayon, ayon kay General Torre, inihanda na ng PNP ang patong-patong na kaso. Ano yung mga kasong yan? Una, yung sedition. Eh, di po ba, kahit nung nahuli si Pastor Apollo Kibuloy, Pizza 8 yon, birthday ng Mahal na Birhen Maria, nandun ako sa Maynila at sinundo ako sa driver ni Father Bin Arsenio at napaka-traffic, lalo na si EDSA. Bakit? Dahil yung mga kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kaibigan niya ay nagrarally at nanawagan na bababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, unang inihandang kaso, sedition. Tanong, ang kasong ito, meron kayang mga miyembro sa vloggers ni Pastor Apollo Kibuloy ang masampahan ng kaso? Sedition. Yung nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na bababa na sa pwesto. Nagrarally sila. Pangalawa, yung obstruction of justice daw. Nauna nang sinabi ni General Torre na palapit na sila sa area kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Yung legal counsel daw ni Pastor Apollo Kibuloy ay makipag-negotiate na si Pastor Apollo Kibuloy balak susoko na. Kaya di agad-agad umano na huli nila. Okay. Ano pa yun? Yung mga pulis na sinaktan. At kay Attorney Torion, abay, this barman talaga. We're just implementing a simple warrant of arrest. Pinigilan tayo, inassault ang mga tao natin, sinabuyan ng may mga sinuntok. Ang isa pang episode ay nagkaroon sila ng pagsasara nung National Highway dyan sa harap ng kanilang compound. May mga complainant na rin na nag-file against sa mga key personalities na to na nakita ng mga journalist ay gumawa ng against sa kanila. Excess kung anong allowed ng batas. They feel that I need to be disbarred from the practice of law. Well, I will just answer it in the proper forum. Siguro ito ang season of tribulation ng Kingdom of Jesus Christ. Ako na may naniniwala that justice will be served and all of these cases will soon meet its destiny. And what will be their destiny? The trash can. Okay, so tingnan natin. Ito, may sakit ba si Pastor Apollo Kibuloy dito? Pakinggan ninyo, ha? Pero kayong mga masasamang loob sa akin, gusto ninyong bumagsak ang anak, inakusahan ninyo ang anak, sinisiraan ang anak, binabas ang anak, pinepersecute ang anak. I pity you. Kawawa umano ang gumagawa ng persecution sa kanya. Pero makita nyo ba sa kanyang katawan dito na may karamdaman si Pastor Apollo Kibuloy? Di naman siya kawawa dito. Siya pa ang naawa sa mga nag-akusan sa kanya. I really pity you. So naawa talaga siya sa nag-akusa sa kanya. Why? Because when those things will come back to you, babalik talaga umano yan sa mga nag-akusa sa kanya. you know, there is always a day of reckoning
reckoning either of judgment for blessings or judgment for destruction. Oh, when it comes back to you, whatever you have thought about the Son will all come back to you. It will not destroy me. It will destroy you. What you think of me is what will come back to you. If you think of me about good and goodwill to the Son, it will come back to you as a blessing. If you think of me evil, that evil will come back to you also. So you reap what you sow. It is a spiritual law that cannot be broken. Another reminder. Kaya pinagpapalang anak. So, pinagpapala ang anak umano. Ito ba ang may sakit? Pinagpapala umano siya pagkatapos bigla lang nagkasakit? Sabi ni Ray Chavez, Bro Wendell, matino ba ang Roman Catholic para sa ano yan? Matino ba na Roman Catholic para sa inyo si Digong Duterte na pagsusuporta kay QGC Kulto at kay Pastor Apollo Kibuloy? Pakisagot. Alam naman di susuporta yan si Digong ninyo na napakatalik nilang kaibigan. Ngayon, may bagong pang lumabas. Kaugnay sa mga babae ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba ba? Oh. Sino ang nakabenepisyo daw? At hindi lang yan. Hindi lang yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, nauna na nating pinarinig dito, yung pinagmamalaki niya na anumang mga kaso niya ay ang kaibigan niyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumikilo sa mga kaso niya. Kaya, hindi lang yan. Si Tatay Digong ninyo ang ginawang administrator ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga ari-arian. Pero ngayon, nakapraise ito. So tutukan natin, lalo na ang hiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na isa sa ilalim siya sa hospital arrest. At saang hospital? Doon daw sa Davao. Dalawa ang pinagpipilian nila, hospital arrest at house arrest. Ayaw talaga niya sa kulungan. No? Baka takot siya ni Pastor Joel Apolinario. No? Nasa kulungan na kasi yon ang mastermind sa Kapa. No? Mastermind sa Kapa. No? So, tutukan natin yan, lalo na yung naka-schedule na pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yun ang pagkakataon na magkaharap na sila sa nagreklamo sa kanya. So, abangan ang susunod na kabanata kung pahintulutan ba sa korte ang hiling ng kampo nito na house arrest. Papasok si Father Darwin Gitgano ngayon, mga kapatid, para sa question and answer.